Welcome to K-Catalog. Level 3 Unit 6 Textbook, page 75, Munbok part na tayo. And yung first topic natin is pidong. So unlike nung mga naunang grammars na na-discuss natin, dinudugtong siya kay verb or adjective or noun. Tapos may mga specific rules, no? Katulad nung if verb, check if may batching or wala. If adjective, may mga ganon. Pero this time, independent siya and word lang talaga siya. So actually, pidong is a type of verb or dongsa. So, sa English, meron tayong passive voice and active voice. So, dito papasok yung topic na yon. Okay, so si pidong, pwede natin isipin is yung passive voice. So, check muna natin yung explanation dito sa book. Sabi, 다른 힘에 의해 이루어지는 일을 나타낸다. So, sabi, it indicates that an action, so kung ano man yung bagay na nangyari, ay gawa ng different factors. So, paano yon? Pag passive voice, pwede natin isipin na yung doer ng action ay hindi yung subject. So, kung ano man yung action na nangyari, hindi si subject ang may gawa nun. Pero, na-receive niya yung action na yon. So, pwedeng nagkaroon ng effect sa kanya yung action na yon. Okay? So, check natin yung examples. So, dito, sabi ni Angela, 와, 방 안에서 산이 보이네요. Sagot si Iring, 네, 경치가 좋죠. Sabi niya, wow, so na-amaze siya, no? Dito sa loob ng room or kwarto mo, kita yung bundok. Okay? So, yung pinaka-word natin or pidong is yung boida. Okay? Nagkaroon lang siya ng neo na grammar, kaya boineo. So, sabi niya, kita nga daw yung bundok, no, sa kwarto. Anong sagot ni Iring? Yes. Ang ganda ng scenery, no? Sabi niya. Okay, so yung action na boida, to see, so hindi si Angela yung gumawa nun. Pero na-receive niya yung action na yon. Sa paanong paraan, nagkaroon ng effect noon na amaze siya. Kasi nakita niya yung kagandahan ng bundok. Okay, so I hope nasusundan nyo. Next example, sabi ni Ga, 왜 이렇게 늦었어요? 무슨 일이 있었어요? 사got si Na, 퇴근 시간이라서 길이 많이 막혔어요. Sabi niya, bakit na-late ka ng ganito? Anong meron? So, sagot niya, 퇴근 시간이라서, uwian na kasi, rush hour na. So, yung road ay congested or traffic. So, yung pidong natin this time is makhida. Naka-past tense lang siya, no? Kaya naka-makyossoyo. So, makhida, it means congested or traffic pag ginamit mo siya sa road. So, yung action na yon, yung pagiging congested or traffic ng road, hindi naman sina ang may gawa nun. Pero, naapektuhan siya ng action na yon, ng pagiging traffic ng road na yon. So again, no, just like nung rule sa passive voice sa English, hindi si subject ang doer ng action, but the receiver. Siya yung nakaka-receive kung ano man yung magiging effect ng action na yon. Next. 자는 동안 모기한테 발을 물려서 너무 가렵다. Sabi niya, while sleeping, kinagat daw ng lamok yung kanyang arm or braso. Sabi niya, 너무 가렵다. Sobrang kate. So, yung pagkagat na yon, so hindi yung speaker natin ang gumawa, no? Yung lamok ang gumawa. So, na-receive lang nung speaker yung effect nung pagkagat sa kanya, which is makati nga. And then, 친구와 전화를 하는 중에 갑자기 전화가 끊겼다. Sabi niya, habang nakikipag-usap sa phone, biglang, so, 갑자기, suddenly. So, biglang naputol yung usapan. So, 끊기다, naka-past tense lang, kaya naging 끊겼다. So, tukat, no, yung usapan. So, again, yung kaibigan ba niya yung gumawa ng action ng pagputol ng usapan? So, pwedeng yung kaibigan niya nakausap, pwedeng nawala ng battery or signal, kaya namatay or naputol yung usapan. So, yun yung pidong. So, again, pwede nang isipin yung passive voice. Again, si subject mo, hindi siya yung gumagawa ng action, pero nare-receive niya as effect yung action na nangyari. Okay? Tapos, pagdating sa rule natin, more on memorization siya. Kaya mahirap siya. Kasi, ito, kailangan mong isipin na pagdating sa pidong, ito yung mga usual na dinudugtong na syllable sa gitna. Okay? So, I, hi, ri, gi. Tingnan natin example. So, boda,
naging 보이다. 잡다, 잡히다. So, I will not go into details na, no. Ito more on memorization kasi siya. So, you have to think na lang na, si 보다, ang pidong form niya is 보이다. 잡다, pidong form is 잡히다. 열다, 열리다. 끊다, 끊기다. So, hindi natin pwedeng sabihin na kapag nag-end sa a or o, iba yung ilalagay. So, hindi po natin masasabi. So, more on memorization of that specific word. So, kapag boda, ano yung pidong form? So, more on memorization and adaptation na lang siya or kasanayan mo na lang siya in the end. And then, nota, noida. Makta, makhida. Dutta, 들리다. 쫓다, 쫓기다. Okay, so that's for pidong. Try natin gawin yung activity. So again, no, application to ng pidong na grammar natin. So sabi, 그림을 보고 보기와 같이 친구와 이야기해보세요. So check natin yung example natin. Sabi ng question, 왜 그래요? 무슨 일이에요? So bakit ka nagkakaganyan? Anong meron? So tingnan natin yung picture, si Jason. So parang kabado siya, no? Bakit? 갑자기 엘리베이터가 흔들리다. Ayan. So, bigla daw kasing naalog yung elevator. Okay. So, 흔들리다, ito yung ating pidong. Okay. So, binigay na nila yung pidong form ng word, no? And then, yung transformation, 갑자기 엘리베이터가 흔들렸어요. So, naka-past tense lang si 흔들리다. Okay. So, 흔들렸어요. Madali lang. Hanapin mo lang yung pidong and then gagawin mo lang siyang past tense. So, try natin number 1. 기숙사문이 잠기다. So, yung pidong natin dyan is 잠기다. Big sabihin na lock. So, ang magiging past tense niya is 잠겼어요. Number 2. 저쪽에서 비명 소리가 들리다. So, yung pidong natin is 들리다. And ang past tense niya is 들렸어요. Next, number 3. 아무도 없는데 문이 닫히다. So, pidong natin, 닫히다. Past tense, 닫혔어요. So, magkatunog sila nung 닫히다 na no, yung nasugatan. So, dito, 닫히다, 닫혔어요. Yan. Same lang yung nila, pronunciation, pero ang spelling and meaning magkaiba. Okay, ito yung 닫혔어요, nagsara yung pinto, no? Okay, so tingnan natin yung mga ibig sabihin. Again, si pidong, yung subject natin, hindi siya yung gumagawa ng action, pero siya yung naka-receive or nagkaroon ng epekto sa kanya yung action na yon. So, number 1, yung kay Jason. Bigla na lang umalog yung elevator. So, yung action na to, hindi si Jason yung gumawa, pero nagkaroon ng effect sa kanya. So, nataranta siya ngayon kasi nga biglang umalog. And then, dito naman, so, sabi, no, nalock daw yung pinto. So, yung character natin, siya ba ang nag-lock? Hindi. So, from the inside, so, nasa labas siya, tapos from the inside, baka kung sinong nandun na-lock, or baka lumabas yung kasama niya sa room na to, tapos hindi na sinasadya na-lock. So, pwedeng ganon, no? So, nagkaroon ng effect dito sa character natin. Hindi naman siya makapasok this time. Next. So, dito, 저쪽에서 비명 소리가 들리다. So, yung 저쪽, doon sa banda doon daw. Bimyong suri, ibig sabihin may sumisigaw daw. Kyak, sabi niya. So, narinig niya. Okay? Yung pagsigaw na ginawa, hindi siya yung gumawa, itong lalaki, yung character natin, hindi siya yung gumawa ng pagsigaw na yun, pero narinig niya, nagkaroon na effect sa kanya. And then, number 3, 아무도 없는데 문이 닫혔어요. So, wala naman daw kahit sino. Pero biglang nagsara yung pinto. Okay? So, natakot ngayon si Angela, no? Na-receive niya yung action na yun na biglang nagsara and nagkaroon ng effect sa kanya. So, that's pidong. So, dito sa number 2, sabi, 다음에 뉴스에 대해 친구들과 이야기해보세요. So, discuss daw with your friends kung ano yung pinag-uusapan sa news. So, sabi dito sa una, 강원 지역 밤 사이에 눈 많이 사요. Sabi doon daw sa Gangwon area, 밤 사이에, ibig sabihin yan overnight, no? So, overnight, madami na daw ang namuo or naipon na snow. So, from the word saida, which means to pile up. Okay, so ibig sabihin, nagpatong-patong na yung snow kasi nagkaroon siguro ng heavy snowfall. Yan. So, piled up.
And then nun, ito yung nun na snow, no? Hindi yung mata, kasi pareho sila nun. Okay. And then, ano yung ginawa niya? So, ito yung binigay na example, no? 강원 지역은 밤 사이에 눈이 많이 쌓였어요. So, again, ginawa lang past tense yung pidong natin. So, naging 쌓였어요. So, try natin yung nasa pangalawang newspaper. 3개월 만에 범인 잡혔다. So, ito naka-past tense na siya, no? Gagawin mo na lang 잡혔어요. So, same lang, 3개월 만에 범인. And then, si 잡혔다 magiging 잡혔어요. So, ano ibig sabihin nun? Sa loob ng 3 buwan daw, nahuli na 잡혔다. So, nahuli na daw yung culprit or kung sino man yung suspect na yon, no? And then last, 지난달 유럽 시장에서 한국 자동차 많이 팔렸다. So, 팔렸다 yung ating pidong. Gagawin lang natin siyang 팔렸어요. So, anong sabi ng article? 지난달 유럽 시장에서 last month daw sa Europe market, marami daw na nabenta. So, 팔렸다, nabenta. Okay, na sasakyan na Korean. Okay, Korean cars. So, ito yung mga Hyundai. Ano pa ba yung mga cars ng Korean? Kia. Ayan. So, marami silang nabenta sa European market. Okay, so that's for pidong. Now, dito sa Danojang, additional vocabulary natin. 비명소리, again, yung pagsigaw, no? Screaming. And then, 지역, area. 범인, culprit. Or yung ating masamang tao. Yan, so yung suspect natin. Okay, so culprit. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.